Kaya mga katambay, simulan na natin ang ating Barangay Roundup. Para sa ating unang headline itong nakaraang Merkoles, Marcos exposes ghost project in Baliwag, vows accountability. Ay nagpahayag si Presidente Bongbong Marcos Jr. ng galit matapos madiskubre na ang ghost project na nagkakahalaga ng 55.73 million river wall sa Baliwag, Bulacan na sinasabing 100% completed na at fully paid pero walang nagawa trabaho. Sinabi ni Marcos na walang makitang hollow block, semento o kagamitan sa lugar at posibleng dahil ito sa sobrang daming subcontractors. Nangako siya na magpapatuloy ang investigasyon hanggang makilala at makasuhan ang mga nasa likod ng abuso. Grabe to. Actually, nakakadalawa na itong Bulacan ng strike to yan. ghost project At lumalabas nga yung diba, sa pag-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang mga flood control projects ang useless nung simula nung panahon nung dating administrasyong Duterte, at ngayon na nag-audit sila, hindi lang mga flood control projects yung nakikitang maanumalya, di ba? May yung sa Baguio nung nakaraang linggo. Marami yan. Marami pa yung sa Isabelang Tulay. Yung tulay, di ba? Ang nakatawa nga rito sinisisi sa kasalukuyang administrasyon. Pero may mga project na po yan nagsimula pa karamihan dyan, nagsimula ng nakalang administrasyon. Actually, sasabihin sa COA ba yun? Yung asawa ng COA auditor? Sinabi ni contractor? Oo. Na-discover, di ba, na yung palang COA auditor ay appointee ni dating Pangulong Duterte. At saka yung mga kaibigan, di yung nakakatawa iba pa mga senador diba, si Senator Villanueva na tinatanggi niya na hindi niya kilala yung pangalan sa listahan sa Bulacan, hindi ko kilala. Samantalang meron siyang rally nung kanyang nung nakaraang kampanya na pinakilala niya yung district engineer na yon ng Bulacan na sabi niya kaibigan niya. Yun nga At mamaya tututukan natin ng mas mahabang usapin. Makakasama natin diyan si Congressman Ridon, no? Oo. At para sa ating pangalawang headline nitong nakaraang Webes, Kibuloy extradition case, DOJ na DFA received the US request. Ang nilinaw ng DFA na wala itong kinalaman sa extradition case ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at direkta itong dumaan sa Department of Justice. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, noong Hunyo pa ipinasa ng US ang formal na request sa DOJ. Sa ngayon, DOJ ang magdidesisyon sa susunod na hakbang para sa posibleng pag-ilites sa US ni Kibuloy. Ito. Ayan. Dati hinukay sa Davao. Ngayon, pupunta na siya ng US. At least makakapag siya, libreng biyahe. Oo nga. Wala Ayaw ka lang po mag-comment kasi malapit tayong kaibigan na kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Pero ito kasi kaso po ito na kailangang harapin. At para naman sa ating ikatlong headline itong nakaraang Biyernes, Hontiveros pushes for 1,500 monthly pension for senior citizens. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros ng agarang pagpapasa ng panukala na magbibigay ng 1,500 pesos monthly buwanang pensyon sa mga senior citizens dahil sa patuloy na pagtaas ng gastos sa pamumuhay at gamot. Binigyang diin niya na hindi lamang ito pinansyal na tulong kundi pagpapahalaga rin sa mga nakatatanda. Kasalukuyan itong tinatalakay sa Senate Bill 215 o Linga para kay Lolo at Lola Act. Ito, ayuda na naman pero actually kasi nakikita ko ito mas maraming pwedeng gawing tulong para sa mga senior. Hindi lang siguro sa ayuda. Maraming pwedeng gamot or health services siguro mas importante 'yan. Halimbawa kasi ito yung guarantee letter po nung panahon po kasi mga unang presidente. Yung guarantee letter po ng mga galing sa mga politiko at sa PCSO, ng mga ahensya ng gobyerno. Dati po kasama diyan covered niya yung gamot at professional fee ng mga doktor. Pag upo po ni nasirang Pangulong Noynoy Aquino, tinanggal niya po 'yan.
Dahil daw po ginagamit po nagamit po sa corruption. Paano po i-corrupt yan? Hindi man hinahawakan ng mga politiko yung guarantee letter. Kaya ngayon, pag nakakuha ka ng guarantee letter, nagkasakit ka, kuha ng guarantee letter para sa isang ospital, hindi na po covered yung gamot, tsaka yung professional fee ng mga doktor. So, lang yun, exclusive para sa mga hospital fees lang ng mga laboratory test. Siguro ibalik mo na 'yon, no? Para mas maraming pakinabang yung hindi lang senior, pati yung mga pasyente, no, na galing sa medyo hirap sa pagbayad sa ospital. At para mas sa ating ikalimang headline nitong nakaraang linggo, kids behind bars, PNP says maybe if science agrees. Ano yan? PNP bukas. Hindi. Ano yata? Ito, yung Napoles. Oo. At para mas ikapat na sorry, itong nakaraang Sabado, Napoles hid with 55-year jail term in another pork barrel scam. Sandigan Bayan, hinatulan si Janet Lim Napoles ng hanggang 55 taon na kulungan dahil sa misuse ng 7.55 million pesos PDAF ng Davao del Sur Congressman Douglas Cagas Defort. Kasama niyang nahatulan ang 3 dating opisyal ng gobyerno na pinatawan din ng habang buhay na diskwalifikasyon sa pampublikong posisyon. Ang pondo ay naitali sa mga pekeng NGO na umano'y gumawa ng mga proyekto pero ghost programs lamang pala. Ito, alam mo, nakakatawa na to kasi marami pong mga congressman at senador. O may mga senador pa diyan na-elect na ulit na convict dahil sa pork scam. No. Yung po kasi pork scam, hindi po mag-materialize yan kung hindi kakutsaba. Syempre mga politiko doon nagagaling sa So, eto lang mag-i-implement yan yung yung contractor. Halimbawa yan si Janet Napoles. Pero yung pong yung na-convict, ayun nakakalaya na. Elect pa nga, diba? Sabi niya nga yung 110 million na napunta sa bank account na nagulat na lang siya bakit napunta ron. Kalokohan. Bakit? Ayun, na-elect pa Puti hindi na-elect ngayon ulit hindi na umubra yung kanyang budot. Ang nakawalo yung kanyang chief of staff namatay sa loob. Oo. Tapos ito si Janet Napoles, 7.55 million. 55 years. Ito mga ghost project billion. Ayun. Nagpapasasa sa kanilang kinita. Sana balikan to, balikan yung kaso ni Napoles. Actually, isa pang isa pang angulo diyan kasi. Yung pong usapin po ni Ben Halloy, tsaka po ni Janet Napoles, nagsimula po yan doon sa illegal detention. Mm-hmm. Kaya po nagkaroon ng illegal detention diyan, pagkakaalam ko ay si Ben Halloy dahil natutunan niya yung patakbo sa kalakalan. So, siya mismo nagtayo ng mga sariling NGO. Nagsolo. Nagsolo. Nung mabuko yan ni Janet Napoles, hinold siya. Huwag ka lalabas. Hindi ka, diba? Hinold siya sa kondo. Huwag ka lalabas kasi iniimbestigahan niya yun kung sino-sino yung mga naging contact niya. Ang problema, nakatawag po, nakagawa ng outside contact to si Ben Halloy, nakapagsubog sa NBI. Nung malaman ng NBI na si Janet Napoles yung pumipigil sa kanya, kinasuhan ng illegal detention. At yun po ang unang kasong ikinakulong ni Janet Napoles. Sana imbestigahan din din yung role ni Ben Halloy dito sa pork scam na to. Tsaka yung kasi diba, yung pork scam nga, tama nga, hindi lang yan hindi lang naman si Janet Lim Napoles dyan kasi pondo yan, diba? Pondo ng senador yan na manggagaling, i-release ang DBM. Mm-mm. Sino bang DBM nung time na yun nung nag-release niyan, diba? Si Abad. Si Abad. So, dapat actually, nagsimula yan kasi, ang sabi niya ang nakuha ko allegedly di umano, nagsimula pa nung panahon pa ni nasirang FBR. Yung isang allegedly si dating DBM Yusek o ASEC si Mario Relampagos. Okay, kasama siya doon sa inimbestigahan noon so tumakbo yan mula noon hanggang panahon pa ni Pangulong nasira Pangulong Aquino. Anyways, at para naman sa ating ikalimang headline, ito nga, balikan natin, kid behind bars. PNP says maybe if science agrees. PNP bukas sa pagbaba ng age of criminal liability sa 9 na taon pero dapat may batayang siyentipiko. Ayon kay PNP Chief ngayon, na-relieve siya kaninang maga, Nicolas de Torre III,
Maghahain sila ng posisyon sa Kongreso kapag marebisa ang juvenile justice law. Kasalukuyang tinitignan ng Kamara ang panukala sa ibaba ito sa 12 taon o mas mababa pa. Ako paborable ko rito na ibaba yung yung age of accountability ng mga actually ng mga bata kasi yung criminal, 'di ba, yung existing ngayon, 'di ba, 18 yung hindi naman yata 18 na sa 16? 14. Ang andito, siguro at ating taasan din yung parusa doon sa mga cuddler ng mga batang to kasi yung mga matatanda ang gumagamit sa mga bata para sa mga criminal activities. Kasi 'di ba dahil nga mababa yung ay mataas yung age ng criminal liability, responsibility, ang nangyayari magnanakaw, utusan yung bata, sige nakawan mo yan, wala kang kulong. Tsaka mali yung katwiran katwiran kasi dito naman ang tumipigil dito, diba, si Senator Kiko Pangilinan na para sa ang pagtingin niya kapag na-involve ang bata sa criminal act o criminal activity, sindikato agad ang kapatakbo. Hindi naman po lahat ng kaso ng bata na may kinalaman ang bata criminal act na yung iba dyan nagtitip lang o yung iba marami dyan. Alam nila kasi conscious na sila na hindi man ako makukulong di ba? Yun lang simpleng sa kalsada. Diba? Lalapitan ka ng mga bata diyan na pupunasan yung yung sasakyan mo ng lilinisan ko yung windshield mo pero ang dumi ng basahang ginagamit. So sasabay mo, pag sinabay mo gagasgasan ka. Ano magagawa mo? Diyan sa road yan sa yung sa Arten yep, notorious diyan. Yan. Antay mga bata diyan na yan kalakal lang kinukuha niya gagawin kalakal yung mga nakukuhang mga bakal niya sa mga truck na dadaan. Gagawin lang kalakal niya bebenta, hindi yan gawain sindikato malaking sindikato. Ganun lang po yung habol yan. Ano gagawin mo, di ba? Kaya hanggang ngayon notorious yan hindi mga bata At para mas ating ika-6 na headline nitong Lunes, Bam Aquino files resolution for Senate review of DPWH flood control spending. Naghain ng resolusyon si Senator Bam Aquino upang suriin kung paano ginastos ng DPWH at iba pang ahensya ang mahigit na 360 billion pondo para sa flood control projects. Iginit niya na dapat na magkaroon ng mas epektibo, inovatibo at siyentipikong solusyon sa pagbaka sa tulong ng mga Pilipinong siyentipiko. Bagaman 147 trillion na ang nailaan mula noong 2009, nananatili pa rin ang mahinang drainage system at kulang sa pamamaraan laban sa pagbaha. So siguro, Senator Aquino, tumingin ka lang sa katabi mo kasi yung isang kasamang senador dyan dating DPWH secretary ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagsilbing DPWH. Sa kanya ngayon nakikita yung mga DPWH flood control projects na yan at iba pang infrastructure projects na defective, useless at non-existent ghost projects nga yung iba Grabe, garapan tong flood control project na to. Mamaya, pinakamarami yung Bulacan di ba? Mamaya, nandiyan din yung prime water Nandiyan din yung prime water. Tapos, isa pa yung prime water din, speaking of prime water, nung panahon ni WS Secretary Villar, doon dumami yung utility contracts ng prime water nung siya yung DPWS Secretary. So kalapitin mo lang yung katabi mo. Kaya nga. At para sa headline ngayong araw, Torre remove as PNP Chief Nartates to take over. Executive Secretary Lucas Bersamin inutusan ang pagtanggal ni General Nicolas Torre III bilang PNP Chief dahil sa issue ng pagkakaroon ng dalawang 4-star general sa hanay ng PNP. Papalit sa kanya si Lieutenant General Melencio Nartates bilang bagong hepe ng PNP. Ayon sa DILG, desisyon ito ng Pangulo upang mapanatili ang integridad ng institusyon at maiwasan ang komplikasyon sa chain of command. Ito actually hanggang ngayon hindi ko pa rin parang may mas malalim na dahilan dito hindi po natin So developing story ito, subaybayan po natin kung anong siguro sa mga susunod na araw lalabas po yung tunay na dahilan kung bakit
pinalitan si General Torre. May mga lumulutang na na ugong like sinabing nilabas kayo na ni Senator Pancho Lacson na he stepped out of bound daw si General Torre na dahil sa reorganization, na dapat sa niya yung command positions dapat merong approval ng presidente, like yung tulad ng pagpa-reshuffle niya kay General Natates. Sino ba di ba? Napolcom, DILG, ano ba yung dito? Actually, diniscuss na niyan ni Cosang Non Alquitran sa kanyang column. Pero meron ding umuugong na ililipat kasi may magandang plano kay General Torre na is either DPWH daw or sa NBI siya ililipat para ayusin yung yung hanay na yon. Anyway, ayan po. Yan po yung ating mga headline sa nagdaang linggo.